Mainit na usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang pelikulang pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello Love Again. Ang pelikula ay itinanghal na pinakamalaking pelikulang Pilipino sa kasaysayan matapos ang napakatagumpay na pagtakbo nito sa takilya, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sa kabila ng tagumpay na ito, hindi nakaligtas sa mata ng mapanuring netizens ang mga ulat ukol sa kita ng pelikula na tila nagbigay ng alinlangan sa kanilang isipan. Matatandaang ang pelikula ay naging pinakahihintay na sequel ng naunang tambalan ni Catherine at Alden sa pelikulang Hello Love Goodbye. Mula nang ipalabas ito sa mga sinehan, naging mainit na ang pagtanggap ng publiko na agad nagbunsod sa napakalaking kita ng pelikula. Sa social media, kabi-kabila ang mga papuri mula sa mga tagahanga na muling nabihag ng kwento ng pelikula at ng chemistry ng dalawang bida. Hindi lamang mga Pilipino ang tumangkilik sa pelikula, kundi pati na rin ang mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo kung saan mayroong international screenings tulad ng sa Taiwan, Indonesia at iba pang bansa. Isang anunsyo ang inilabas ng Star Cinema na nagsasabing ang pelikula ay ang pinakamatagumpay na pelikulang Pilipino sa kasaysayan. Ang balitang ito ay labis na ikinatuwa ng mga tagahanga, lalo na ng solid supporters ni Catherine at Alden. Ngunit kasabay ng pagdiriwang ay ang mga mapanuring komento ng netizens na tila nagtatanong kung bakit tila may hindi tugmang impormasyon ukol sa kabuuang kita ng pelikula. Noong una, may ilang personalidad sa showbiz ang nagpahayag na ang pelikula ay halos umabot na sa 2 bilyong kita, lalo na noong kasagsagan ng showing nito noong Disyembre ng nakaraang taon. Maging si Direk Cathy Garcia Molina, ang direktor ng pelikula, ay minsang nagsabi na malapit na nitong abutin ang naturang halaga. Ngunit nang muling inanunsyo ang opisyal na gross ng pelikula, tila mas mababa ito kumpara sa inaasahan ng marami. Dahil dito, maraming netizens ang nagtanong kung paano nga ba nakuha ang naturang halaga at kung bakit tila may hindi pagkakatugma sa mga naunang ulat. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang mga kuro-kuro sa social media. May ilan na nagtanong kung ang mga international screenings ba ay kasama sa opisyal na gross ng pelikula. May ilan ding nagbiro na baka libre lamang ang pagpapalabas sa ibang bansa kaya't hindi na ipasok sa kita. Ang iba naman ay nagtataka kung bakit tila bumaba ang gross mula sa naunang mga ulat. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling positibo ang epekto nito sa lokal na industriya ng pelikula, na patunay na kayang makipagsabayan ng mga pelikulang Pilipino sa international market. Maraming tagahanga ang patuloy na nagbabahagi ng kanilang pasasalamat at pagmamahal sa pelikula na nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang proyekto ng mga bida at ng buong production team.